Alam nyo ba, may mga prutas sa palengke na kayang gamutin ang katawan, pababain ang blood sugar, at panatilihing malakas ang katawan kahit piso lang ang presyo kada piraso. At ang mas nakakagulat, marami pong seniors ang araw-araw na kumakain nito. Pero hindi alam ang tunay na galing sa kalusugan. Kung ikaw po ay edad 60 pataas, may diabetes, may high blood, o gusto lang pong humaba pa ang buhay, ang video na ito ay para sa inyo. Lahat ng ibabahagi ko ngayon ay paboritong healthy food for old age person. Pasok sa listahan ng mga fruits that heal the body at pwedeng maging bahagi ng anti-aging diet and lifestyle. Maraming nagtatanong, ano ba talaga ang dapat kainin sa umaga para sa magandang kalusugan? Ang sagot, hindi po laging mamahaling supplements. Minsan, ang sagot ay makikita lang sa kariton ni Aling Nena sa kanto. Kaya tara na, tuklasin natin ang 5 murang prutas na dapat kainin ng mga seniors araw-araw para sa optimum health, better blood pressure, at mas malakas na katawan. Ang una nating prutas, saging na saba. Ito po ay hindi lang simpleng panglugaw o pangturon. Alam po ba ninyo na ang saging na saba ay isa sa pinakaimportanting fruits every senior should eat? Timeless advice. Bakit? Dahil ito ay sagana sa potassium at natural na nakakatulong sa pagbaba ng blood pressure at muscle function, lalo na sa mga may leg cramps sa gabi o mahina ang tuhod. Isang nilagang saba sa umaga ay pwedeng makasama sa inyong healthy breakfast for old age. Mas mabuti ito kaysa instant noodles o tinapay na puti. Marami pong seniors ang nagkukwento. Simula po nang kainin ko ang saging na saba sa umaga, hindi na po ako agad nakakaramdam ng gutom. Mas buo ang enerhiya ko. At syempre, ito rin po ay nakakatulong sa mga may problema sa panunaw. Kung nais nyo pong umiwas sa 7 food seniors, must avoid for better digestion, saging na saba ang kabaligtaran nito. Masustansya at madaling tunawin. Ang pangalawang prutas ay pakwan. Mura ito, tuwing tag-init at madalas iniisip ng iba na bawal ito sa may diabetes. Pero sa tamang dami, ang pakwan ay may citrulline, isang compound na tumutulong sa pag-relax ng blood vessels. Dahilan kung bakit mainam ito sa mga may high blood. Gamitin ang pakwan bilang merienda tuwing tanghali. Kaysa soft drinks o matatamis na tinapay, isang hiwa ng malamig na pakwan ay mas masarap at mas ligtas. Ito ay magandang kapalit sa mga matatamis na pagkain na kabilang sa listahan ng 7 fruit seniors should avoid for better health. Kung gusto niyong sundin ang healthy eating, for seniors ito ang tip. Huwag sobra pero huwag ding kalimutan. Laging nasa balanse ang susi. Ngayon, ang pangatlong prutas ay kadalasang nakikita sa tabi-tabi, bayabas. Maraming Pilipino ang lumaki sa bayabas, pero hindi alam na ito ay superfood para sa mga seniors. Bilang bahagi ng anti-aging foods to eat every day, ang bayabas ay puno ng vitamin C, antioxidants, at natural na may kakayahang kontrolin ang blood sugar. Kaya para sa mga may diabetes, ito ay swak na fruits for seniors na abot kaya pero hindi abot kamatayan ang epekto. Isang kwento, pumula sa isang lolo sa Bulacan. Araw-araw siyang kumakain ng hilaw na bayabas. Ang sabi niya mas lumalakas daw ang resistensya niya at kapag gabi, mas magaan ang pakiramdam niya sa tiyan. Ito po ay bagay na bagay sa mga naghahanap ng healthy snacks for elderly na hindi processed o mamahalin. Kaya kung gusto niyo pong iwasan ang muscle loss, palakasin ang katawan at alagaan ang panunaw, ang 3 prutas na ito ay pwedeng-pwede niyong kainin daily food for good health. Ang tip lang po, gawing routine ang pagkain nito, lalo na sa umaga. Kasi sa totoo lang, ang tamang prutas sa umaga ay bahagi ng morning routine for seniors to avoid diabetes. At isa sa 7 morning foods every senior should eat daily. Marami pa po tayong pag-uusapan sa part 2. 2 prutas na minsan hindi pinapansin, pero may taglay na galing para sa ating katawan. Lalo na kung gusto niyong mabawasan ang asukal sa dugo at mapanatiling bata ang pakiramdam. Kung nanonood ka pa, i-type mo nga ang salitang lakas
sa comments para alam naming gusto mo pang lumakas. Tunat kung gusto nyong mas marami pang tips para sa healthy lifestyle for seniors, huwag kalimutang i-like ang video at smash subscribe para masundan nyo ang mga susunod pa naming video. Kita-kits po tayo sa part 2 kung saan ibubunyag natin ang 2 murang prutas na pwedeng gawing sikreto ng inyong anti-aging diet and lifestyle. Kung nagustuhan ninyo ang saging, pakwan at bayabas mula sa part 1, mas lalo niyong magugustuhan ang susunod na 2 prutas natin. Hindi ito pang mayaman, hindi rin ito mahirap hanapin. Pero ang epekto sa katawan, parang ginto pagdating sa nutrition for seniors. Ika-4 sa ating listahan, ang avocado o sa atin ay mas kilala bilang abokado. Marami sa atin ang iniisip na ang abokado ay mamahalin, pero kung panahon ng ani, mabibili ito sa mas mababa pang presyo kaysa sa kape sa labas. At alam niyo ba, ang abokado ay isa sa fruits every senior should eat kung gusto niyong manatiling matalas ang isipan, malakas ang katawan, at makaiwas sa mga komplikasyon ng diabetes. Puno ito ng healthy fats, hindi yung masama sa puso, kundi yung tinatawag na monounsaturated fats. Yan ang klase ng taba na tumutulong pababain ang bad cholesterol. Kapag malinis ang ugat, mas maganda ang daloy ng dugo. Mas madaling makagalaw, hindi mabilis mapagod. Kaya nga ito rin ay bahagi ng anti-aging diet and exercise para sa mga seniors. At hindi lang yan, ang abokado ay may potassium din na halos kasing taas ng saging. Kaya kung hinahanap niyo ang prutas na makakatulong sa muscle strengthening, lalo na kung nag-i-ehersisyo kayo gamit ang Go for Life exercises for seniors o kahit simpleng stretching exercises for older people sa bahay, abokado po ang dapat ihalo sa inyong agahan. Isang lola sa Nueva Ecija ang nagbahagi. Simula po nang isama ko ang abokado sa aking almusal, hindi na po ako basta-basta napapagod. Hindi rin ako natatakam sa matatamis kasi busog ang pakiramdam ko agad. Kung kayo po ay may edad 60 pataas, abokado sa umaga ay pwedeng isama sa tinapay na wheat, konting asin lang, tapos na ang merienda nyo. Ito ay perfect din sa mga naghahanap ng healthy breakfast for old age na hindi nagpapataas ng blood sugar. At syempre, ang huli nating prutas, ang kamote. Oo, bilang prutas. Bagamat kilala ito bilang root crop, alam nyo ba na maraming senior nutritionists ang nagsasama ng kamote sa listahan ng fruits that heal the body at natural anti-aging foods? Ang kamote ay may mataas na fiber na tumutulong sa panunaw. Sa totoo lang, ito ay natural na kontra sa maraming 7 everyday food seniors na nagdudulot ng kabag, constipation at acid reflux. Pero ang sikreto, huwag po prito, steam lang o lagain. Pwede niyong isama sa almusal tulad ng ginagawa sa mga healthy food recipes for good health. May complex carbohydrates ito na tumutulong sa energy levels ng mga seniors na mahilig sa active aging exercises. Para sa mga diabetic, ito rin ay mas maganda kaysa puting kanin. May mababang glycemic index kaya hindi bigla ang taas ng blood sugar. Mas matagal kayong busog. Hindi rin kayo matutukso sa mga processed na pagkain na dapat ay kasama sa 7 foods you should never eat. May isang lolo sa Quezon City, 74 years old. Araw-araw siyang naglalakad sa umaga. Ginagawa ang kanyang morning exercise for seniors at home, tapos ang agahan niya, nilagang kamote at kalahating abokado. Hindi raw siya nagkakasakit sa loob ng 2 taon at ang kanyang blood sugar, consistent. Sabi nga niya, mas mura pa ito kaysa maintenance pero parang maintenance din ang dating sa katawan ko. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng daily food for good health, healthy eating for seniors, o simpleng paraan para mapanatiling masigla at malakas ang katawan, itong 5 prutas na ito ang pwedeng simula ng bagong routine nyo. Kahit hindi kayo magbago ng lahat ng pagkain, kung ito lang ang idagdag nyo araw-araw, malaki na po ang tulong. Tandaan, small changes lead to big health wins. At kung gusto nyo itong isabay sa simpleng stretching tulad ng exercises for 60 years and above, o kahit stretching exercises for over 60 years old, mas magiging malusog po ang katawan.
Tamang prutas, tamang kilos, tamang mindset, yan po ang sikreto. Ngayon, kung na-inspire kayo at gusto nyo ring makatulong sa iba, pwede nyong ibahagi ang video na ito. Pero bago kayo umalis, sabihin nyo muna sa comments, sariwa. Kasi kung sariwa pa ang isip at katawan nyo, ibig sabihin nagbunga ang pag-aalaga sa sarili. At kung gusto nyong mas marami pang tips tungkol sa nutrition for older, adults, fruits for seniors at mga gawain para humaba ang buhay, huwag kalimutang i-like ang video at subscribe para sa susunod nating usapan. Sa part 3, pagbubuo din natin ang lahat at pag-uusapan natin kung paano ito isasama sa pang-araw-araw nang hindi mabigat sa bulsa o sa oras. Ngayon na nabanggit na natin ang abokado at kamote sa part 2, napapansin nyo na ba kung gaano kahalaga ang pagkain ng mga simpleng prutas para mapanatiling malakas ang katawan? Hindi mo kailangang magbago agad ng buong diet, pero pwede mong simulan sa daily food for good health na abot kaya, madaling hanapin, at pasok sa panlasa ng Pinoy senior. Ang daming senior ang nagtatanong, "Doc, ano po ba talaga ang magandang pagkain para sa amin tuwing umaga?" Ang sagot ko, simulan mo sa prutas. Hindi kailangan imported, hindi kailangan mahal. Ang kailangan mo, mga prutas na may sustansyang totoong gumagana. Kaya ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung paano ito isasama sa pang-araw-araw na buhay. Kasi ang totoo, kahit alam na natin ang mga prutas na pwedeng makatulong, mahirap din kung hindi natin alam paano ito gawin practical. May isang lola sa Bacoor, Cavite, edad 68. May diabetes siya at dati ang almusal niya ay pandesal, instant coffee at minsan delata pa. Pero simula nang pinayuhan siya ng doktor na iwasan ang 7 fruit seniors should avoid for better health at simula ng healthy breakfast for old age, unti-unti niyang pinalitan ang routine niya. Anong ginawa niya? Isang nilagang kamote sa umaga, kalahating abokado at isang basong maligamgam na tubig na may kalamansi. Hindi niya agad iniwan ang kape, pero pinalitan niya ng barako, walang asukal. Sa tanghali, isang hiwa ng pakwan na nilalamig lang sa ref. Hindi mahal, hindi matamis na sobra pero sapat para ma-refresh. Sa hapon bayabas habang nanonood ng radyo drama. Gabi, isang maliit na serving ng kanin at gulay, minsan may isda. Dahil hindi rin natin dapat kalimutan ng which non-veg is good for health. Tulad ng isdang may omega-3 para sa puso. Pagkatapos ng 2 linggo, sabi niya, "Hindi ko akalaing ganito pala kagaan sa pakiramdam. Hindi ako nangangarag sa gutom. Hindi rin ako inaantok agad. Ang dugo niya mas stable, ang timbang niya. Hindi bumaba agad pero lumiit ang tiyan niya. Bakit? Dahil sa konsistensya, hindi sa sobrang dami ng pagbabago, kundi sa maliit pero tuloy-tuloy na effort. Dito mo makikita ang tunay na kahulugan ng anti-aging diet and lifestyle. Hindi ito batay sa edad mo sa ID, kundi sa mga gawain mo araw-araw. Pwede kang edad 70 pero mas aktibo pa kaysa 50 kung tama ang kinakain mo, tamang ehersisyo at tamang mindset. Ngayon, siguro nagtatanong ka, paano pag walang prutas? Paano pag walang budget? Ang sagot, gumawa ng plano. Hindi lahat ng prutas ay kailangang sabay-sabay bilhin. Pwede kang bumili ng saba ngayon, bayabas bukas at kamote sa palengke sa weekend. Ilista mo kung anong prutas ang pinakaabot kaya sa area ninyo at anong araw ito mura. Ito ang tinatawag nating nutrition for older adults na may diskarte. Minsan, nakakalimutan natin na ang healthy food for old age person ay hindi lang tungkol sa kung ano ang masustansya, kundi kung ano ang kayang panindigan araw-araw. Kaya kung ang saging na saba ay palaging nandyan sa palengke, gawin mo na itong best friend mo. Kung may abukado minsan sa tindahan at kaya ng budget, ilagay mo yan sa ref. Kung wala, balik ka sa bayabas. Simple lang. Basta may isa kang prutas, sa araw mo, panalo ka na. At kung sasabayan mo pa ito ng kahit stretching exercises for over 60 years old, kahit 5 to 10 minutes lang sa umaga o hapon, lalo na kung may sakit sa kasukasuan o likod, mas lalakas ang epekto.
Pagsamahin mo ang pagkain ng tamang prutas at simpleng active aging exercises at makikita mong dahan-dahan kang babalik sa dating lakas. Sa susunod na part, pag-uusapan natin kung paano natin isasama ang mga prutas na ito sa family setting, lalo na kung may mga apo ka, asawa mo, o kasama mong senior din sa bahay. Hindi lang ito tungkol sa sarili mo. Ito rin ay para sa healthy lifestyle for seniors na pangkabuuan, katawan, puso, at pamilya. Pero bago tayo tumuloy, gusto ko muna kayong tanungin, anong prutas ang kaya mong simulan bukas ng umaga? I-comment mo po sa baba ang salitang simula kung handa ka ng simulan ng prutas routine mo. Minsan, sa isang maliit na salita, doon nagsisimula ang pagbabago. Huwag kalimutang i-like ang video kung natuto ka at mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga practical at abot-kayang health tips para sa mga tulad mong malakas, mapagmahal at matalinong senior. Sa mga naunang bahagi, napag-usapan na natin ang 5 prutas. Saging na saba, pakwan, bayabas, abukado at kamote. Pero hindi pa dito natatapos ang usapan dahil ang mahalaga ngayon ay paano natin ito gagawing bahagi ng buong pamilya, hindi lang para sa seniors, kundi pati sa mga kasambahay, apo at anak. Ang kadalasang problema ng maraming seniors ay ganito. Gusto ko namang kumain ng masustansya. Pero kung yung mga kasama ko sa bahay ay puro instant noodles, soft drinks at junk food, paano ako mag-uumpisa? At totoo yan, kasi ang pagkain ay hindi lang tungkol sa nutrisyon. Ito rin ay parte ng kultura, relasyon at bonding ng pamilya. Kaya dito papasok ang konsepto ng healthy Filipino food recipes na pwedeng pagsaluhan ng buong bahay. Hindi kailangang mahal, hindi kailangang magbago ng buong lifestyle agad. Ang kailangan lang ay i-incorporate ang mga prutas na to sa maliliit na paraan na pwedeng tanggapin ng lahat. Halimbawa, sa almusal. Imbes na bibili ng tinapay na puti at palaman na puro asukal, bakit hindi maghanda ng platito ng nilagang saba at kalahating abukado? Yung apo mo, pwedeng lagyan ng kaunting gatas ang abukado. Ikaw naman, kaunting asin lang o kalamansi. Ganyan magsimula ng simpleng healthy breakfast for old age na pwedeng magustuhan ng bata hanggang senior. Sa tanghali, isama ang kamote bilang side dish, kapalit ng puting kanin. May mga senior na sinasabing, hindi ako mabubusog kung walang kanin. Pero kapag nilagang kamote ang kapalit, busog ka na, mababa pa ang sugar spike. Tandaan, ang katawan ng matanda ay mas sensitive sa biglaang taas ng asukal. Kaya kapag gusto mong pababain ang risk ng komplikasyon sa diabetes, gawin mong staple sa bahay ang mga prutas na ito. Alam mo ba na ayon sa Nutrition for Seniors, ang mga pagkain na may mataas na fiber tulad ng bayabas at kamote ay nakakatulong, hindi lang sa panunaw kundi pati sa mental health. Oo, kasi kapag maganda ang galaw ng tiyan, mas magaan ang pakiramdam, mas kalmado ang utak. May mga pag-aaral na nagsasabing ang gut health ay konektado sa mood at memorya, lalo na sa mga may edad. Kaya kung ikaw ay may edad 60 pataas at medyo makakalimutin na, pag-isipan mong gawing parte ng merienda ang bayabas. Ito ay hindi lang healthy snacks for elderly kundi bahagi na rin ng natural support para sa utak. Kung nais mong sabayan ito ng mga simpleng exercises for seniors over 60 at home, mas magiging epektibo ang resulta. Isang simpleng routine lang sa umaga. Kumain ng nilagang saba, stretching ng 10 minutes, inom ng isang basong tubig. Sa tanghali, hiwa ng pakwan, lakad sa loob ng bahay. Sa hapon, bayabas habang nagpapahinga. Gabi, kamote na lang ang ulam, mas busog, mas magaan. Yan ang tinatawag nating balanced routine for senior life. Hindi komplikado, hindi mahal, pero malaki ang epekto sa pangmatagalang kalusugan. At huwag kalimutan, ang epekto ng pagkain sa katawan ng matanda ay mas mabilis at mas direkta. Kung masyado kang kakain ng matatamis, maalat o processed food, mabilis ang taas ng presyon, bilis ng tibok ng puso at sakit ng kasukasuan. Kaya kapag nais mong iwasan ang paglala ng mga kondisyon, simulan mo sa mga pagkain tulad ng saging, bayabas, pakwan, abukado at kamote.
Ang tanong, kahit abot kaya ang mga prutas na ito? Bakit konti lang ang kumakain nito araw-araw? Ang sagot? Kasi wala pang nagsabi sa kanila na may kapangyarihan pala ito. Baka ikaw na ang maging daan para masabi ito sa iba. Pwede mong sabihin sa kapwa mo, senior, alam mo ba kapatid, ang saging na saba at bayabas pala pwedeng makatulong sa blood sugar natin? Simpleng kwento lang, pero pwedeng magligtas ng buhay. Kung naniniwala kang mahalaga ito, ilagay mo sa comments ang salitang simulan na para mas marami pa tayong ma-inspire na gumawa ng simpleng pagbabago. At kung hindi mo pa nagagawa, huwag kalimutang i-like ang video at subscribe sa ating channel. Dito po, ang layunin natin ay alagaan ang ating katawan gamit ang kaalaman, malasakit at simpleng gawain sa araw-araw. Sa susunod na part, pag-uusapan natin kung ano ang epekto sa katawan ng hindi pagkain ng mga ganitong klaseng prutas at ano ang mga pwedeng mangyari kung puro processed food, puting tinapay at matatamis pa rin ang kinakain ng senior araw-araw. Kaya huwag kayong bibitiw. Kung seryoso kang gusto pang humaba ang buhay mo at gusto mong gawin to kasama ang pamilya mo, magkita tayo sa part 5. Ngayong alam na natin kung paano gawing parte ng pang-araw-araw na routine ang 5 prutas na ito, panahon na para pag-usapan ang isa sa mga pinakaimportanteng tanong. Ano ang mangyayari kung hindi natin isasama ang ganitong klaseng pagkain sa ating diet? Maraming seniors ang araw-araw ay kumakain ng puting tinapay, matatamis na inumin, delata, instant noodles, at processed meat. Mura, mabilis, madali. Oo, pero ang kapalit, katawang mahina, kasukasuan na masakit, at katawan na hindi makalaban sa simpleng ubo o pagod. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga matatanda ay may tinatawag na silent decline. Hindi agad nararamdaman ang epekto, pero kapag pinagsama-sama mo ang 3 taon ng walang prutas, 5 taon ng puro instant, at 10 taon ng walang stretching, unti-unting bumabagsak ang resistensya, memorya at lakas ng katawan. Kaya nga sinasabi ng mga doktor at eksperto sa nutrition for seniors, ang tunay na kalaban ay hindi lang ang sakit, kundi ang walang ginagawa habang may panahon pa. Kung ngayon ka palang magsisimula magdagdag ng prutas sa diet mo, hindi pa huli ang lahat. Araw-araw na walang sustansya, pagod, pagkahilo, iritable, at mabilis tumanda. Pero araw-araw na may saging bayabas o kamote, is mas buo ang tulog, mas magaan ang katawan at mas matalas ang isipan. Isipin mo ito. Ang katawan mo ay parang taniman. Kung araw-araw mong dinidiligan ng tamang pagkain, gumaganda ang ani, mas maraming energy, mas malakas ang tuhod, mas kalmado ang pakiramdam. Pero kung hindi mo dinidiligan, hindi mo nilalagyan ng prutas na pampalakas ng katawan, unti-unti, itong natutuyo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang healthy food for old age person. Hindi ito para sumunod lang sa uso, kundi para mabuhay ng mas maayos. May mga senior na sasabihin, paano ako lalakas? May iniinom naman akong maintenance. Tandaan mo, ang gamot ay tulong lang. Pero ang pagkain ang pang-araw-araw na gamot ng kalikasan. Hindi mo kailangang iwasan lahat ng masarap. Ang kailangan mo lang gawin ay i-prioritize ang mga bagay na kayang gamutin ang katawan mo sa simpleng paraan. Kahit isang nilagang kamote tuwing umaga o isang bayabas sa hapon, malaking bagay na. Isang lolo sa Cabanatuan, edad 71, nagsabi sa akin, hindi ako mayaman pero araw-araw akong may prutas. Nilagang saba o kahit pakwan lang kung summer. Simula nang gawin ko yan, hindi na ako nagkakasipon o trangkaso at hindi rin ako mabilis mapagod kahit may arthritis ako. Ito po ang dahilan kung bakit binabalikan natin ang mga tanong na trending ngayon. Fruits every senior should eat. Timeless advice, daily food for good health at healthy eating for seniors. Hindi ito para lang sa YouTube. Ito ay para sa buhay ninyong totohanan. Kung puro processed food pa rin ang kinakain natin araw-araw, ito ang mga maaaring mangyari.
Mabilis mapagod kahit walang masyadong ginawa. Masakit ang katawan tuwing umaga kahit walang mabigat na trabaho. Hindi makatulog ng maayos, nagiging makakalimutin, at mas malala pa, biglang tataas ang blood sugar or blood pressure kahit walang babala. Pero kapag pinasok mo ang mga prutas na tulad ng saging na saba, bayabas, pakwan, kamote at abukado sa buhay mo, ang katawan mo ay unti-unting babawi. Hindi ito instant. Pero ito ay natural, ibig sabihin, walang side effect, walang overdose, at kayang ituloy sa buong buhay mo. Kasama pa ito sa mga sinasabing anti-aging foods to eat every day. Kasi hindi lang ito para sa katawan, kundi pati sa isipan. Kaya kung ikaw ay 60, 70 o kahit 80 na, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Ang katawan ng tao ay kayang magbago kahit anong edad basta tama ang ginagawa araw-araw. Isa pa pong mahalagang bagay, kapag tinutulungan mong gumanda ang kalusugan mo, tinutulungan mo rin ang mga kasama mo sa bahay. Kung malakas ka, hindi sila mahihirapan mag-alaga. At kung malakas, kayo pareho, pwede pa kayong magsama-sama sa mas masaya. Mas magaan na buhay, pwede mong simulan ito ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, bumili ng isang piling ng saba. Magpa-ref ng kalahating pakwan. Maghugas ng bayabas at kainin habang nanonood ng TV. Ito ang simpleng paraan para baguhin ang katawan mo. Isang kagat ng prutas, bawat araw. Kung nandito ka pa ngayon, gusto ko sanang malaman kung gaano ka kaseryoso sa pagbabagong ito. Kaya mag-comment ka ng ligaya kung handa ka nang gawin ang unang hakbang gamit ang mga prutas na ito. Ang simpleng salita mo ay pwedeng maging inspirasyon sa iba. Pwede ka nang magsimula ng movement, ng isang komunidad ng seniors na malakas, masaya at malusog. At kung gusto mo pa ng mas marami pang tips, huwag kalimutang i-like ang video at subscribe sa channel. Dito sa community na to, tinuturuan nating alagaan ang sarili, hindi sa mamahaling paraan, kundi sa practical at tunay na epektibong paraan. Sa part 6, tatapusin natin ang buong video. May final reminder ako para sa'yo at may regalo rin akong tip. Paano mo mapapalakas lalo ang epekto ng mga prutas na gamit ang simpleng pagkain at kilos araw-araw? Magkita tayo sa part 6. Hindi pa tayo tapos, pero malapit na tayong gumaling. Ngayon po narinig mo na ang lahat. Hindi lang basta 5 murang prutas, kundi 5 simpleng hakbang na pwedeng maging dahilan kung bakit mas humaba pa ang buhay mo, mas gumanda ang pakiramdam mo, at mas naging magaan ang bawat araw kahit may edad na. Pero may isang tanong pa tayong hindi pa nasasagot. Paano mo mapapanatili ang ganitong uri ng lifestyle? Kasi aminin natin, madali magsimula. Pero ang tunay na tanong ay, kaya mo bang ituloy? Dito po papasok ang tinatawag nating habit loop. Sa simula, puwersado, pinipilit, pinapaalala pa ng asawa, anak o ng video na to. Pero kung araw-araw mo itong ginagawa, darating ang panahon na hindi ka na maghahanap ng chichirya, soft drinks o instant noodles, kundi hahanapin mo na ang pakwan, ang bayabas, ang nilagang saba. Yan ang epekto ng anti-aging diet and lifestyle. Hindi lang pampahaba ng buhay, kundi pampagaan ng buhay. Kaya heto ang practical tip para maipagpatuloy mo ito. Gawing parte ng routine, hindi exception. Halimbawa, bumili ka ng pitchel o lalagyan sa kusina na doon lang lalagay ng prutas. Pag nakita mong ubos na, automatic ilista sa grocery. Walang dahilan, walang tanong. Prutas kasama sa lingguhang plano. Pwede kang gumawa ng schedule kung kailan ang kamote day, bayabas day o pakwan day. Mura, simple, pero may plano. Pangalawa, gawing bonding moment. Sabihin mo sa apo mo, halika, turuan kita gumawa ng prutas plate. Lagyan nyo ng nilagang kamote, sliced na pakwan, tapos turo mo kung bakit importante ito sa katawan. Gawin mong kwento, gawin mong aral, at habang tinuturuan mo sila, pinapalakas mo rin ang sarili mo. Hindi natin kailangang bumili ng mamahaling bitamina kung may access tayo sa fruits that heal the body na nariyan lang sa palengke. Alam mo bang maraming seniors sa ibang bansa ang hindi nakakakain ng saging na saba, ng bayabas o ng kamote?
At kapag nakita nila ang listahang to, sasabihin nila, bakit hindi ito pinapansin ng mga Pilipino? Ngayong alam mo na ang sikreto, ikaw na ang may responsibilidad. Gamitin mo ito, simulan mo ito. At kung kaya mo, ipasa mo ito dahil tandaan mo, ang tunay na kayamanan ng isang senior ay hindi pera, kundi ang kalusugan. Dahil kahit gaano kalaki ang pensyon mo, kung hindi ka makalakad, hindi ka makakain ng maayos at palaging may sakit, para saan pa? Pero kung simple lang ang kinakain mo pero malakas ka, masigla at malayo sa sakit, abay ikaw ang tunay na mayaman. Ang gusto namin sa channel na ito ay hindi lang basta manood ka. Gusto naming magbago ka, hindi dahil sa takot, kundi dahil may pag-asa pa. Hindi mo kailangan ng perpektong katawan. Ang kailangan mo lang ay malusog na katawan na kayang gawin ang mga bagay na mahalaga sa'yo. Ang simpleng paglalakad sa umaga, ang pagkarga sa apo, ang pag-akyat ng hagdan, ang pagtawa sa hapon habang may kinakain kang bayabas. Yan ang tunay na healthy lifestyle for seniors. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin, may hangarin ka, may commitment ka, at gusto naming malaman yan. Kaya kung seryoso ka sa pagbabago, i-comment mo sa baba ang salitang simula ng lakas para malaman naming hindi ka lang nanood, kundi handa ka nang mag-umpisa. At huwag mong kalimutang i-like ang video kung may natutunan ka. Pindutin mo rin ang subscribe at ang kampana para hindi ka mahuli sa susunod nating mga video. Dito sa ating channel, lagi nating aalamin ang mga best foods for seniors, healthy snacks for elderly, morning exercises, at lahat ng pwedeng makatulong sa'yo para mabuhay ng may sigla, ginhawa at pag-asa. Ito ang huling paalala ko sa'yo ngayong episode. Walang maliit na hakbang kung ito ay ginagawa araw-araw. Kahit isang kagat ng prutas lang, basta araw-araw mong ginagawa, malayo ang mararating mo. Kaya po hanggang sa susunod, mga lolo't lola, ingatan niyo po ang inyong katawan. Dahil yan po ang pinakamahalagang regalong pwede niyong ibigay sa sarili niyo, sa pamilya niyo, at sa buhay niyo. Maraming salamat po sa panonood, mabuhay kayo, at huwag kalimutang magprutas araw-araw.